Sino-sino ba yung mga countries na malakas talaga sa underwater hockey? Joel? Usually ang nagcha-champion dyan sa hockey, no, underwater hockey, South Africa, Australia, New Zealand, ito yung mga countries na napakalakas nila. No? Although may countries na rin na sumusunod like United Kingdom, and then may nababalitaan kami Canada is also becoming really strong. So medyo dumadami na rin yung areas. Hindi lang katulad dati, ang pinaka nagsa-champion South Africa. South Africa. So lately ngayon may Australia na. Australia is really, really strong. At na-mention kanina ni Mitch, mga 1990s, medyo nag-second place tayo. Ito ba, can you say na ang Pilipinas nandoon na sa level na yon? Masyado maaga para sabihin yan. Kasi kumpara sa ibang bansa, marami silang players na mapagpipilian. Matagal na silang naglalaro na. Marami sila. So maraming mapagpipilian talaga na players. Unlike sa atin, medyo kakaumpisa lang natin na meron tayong development team, meron tayong national team. So medyo pagtagal-tagal siguro, makukuha na natin yung level nila. Although, kaya natin makipaglaban sa kanila kung kinakailangan talaga. Kumbaga, partida pa to, hindi pa kami lahat ito. Parang ganon. Hindi pa kami nag-uumpisa kumbaga. Ganon. Pero Mitch, ikaw as a board of directors, no, member ka nun, paano ba kayo nagre-recruit ng players at gaano na ba parang pinapalawak nyo pa yung recruitment naman for the team? Actually, we do media, sa mga lumalabas kami sa mga shows, and then Like this one, ito? Yeah, like this one. And sa website, sa mga flyers, sa mga schools rin, yun, nag-advertise kami. Pero most of the players naman kasi parang word of mouth rin, they hear about underwater hockey, and pag gusto nilang subukan, yun, nagtatry sila for our parang ganon, orientation night or something. Normally kasi bago dumating ang isang tao na gustong matutunan, just like one of our members na tumawag lang siya, gusto niya matutunan yung isang sport, mag-organize kami ng isang gabi para turuan siya. Wow, special! Nangyayari yun kuminsan. But normally, para mas organized, isang araw in a year, usually magagawa kami ng isang Saturday, tapos maraming dadating, tapos magtuturo yung mga membro. So, ano naman, very, very brief lang naman, tapos it's enough to get you addicted. Bakit siya nakaka-addict? Nakaka-addict siya kasi madali siya maumpisahan, pero ma-master mahirap. So, lahat ng mga players parang may parang hinahabol na goal na gusto nilang maabot. Katulad sa amin, yung mga medyo regular players na mahabol kami na baka someday umabot kami sa Worlds. Yun yung mga hinahabol namin. So, it's mostly goals yung iniisip talaga. Ikaw naman, Mitch, bakit ka ba na-addict sa underwater hockey? Kasi 2 years pa lang, si Mitch nag-underwater hockey. Well, for me kasi, parang yung sport, very dynamic siya eh. So, ang dami mo kailangan maging mabilis ka, kailangan yung endurance mo nandyan, and then you have to be, parang meron kang game sense, plus yung handling mo sa puck. So, maraming aspects na kailangan ka maging magaling before ka maging magaling na player eh. So, yung challenge nandun, plus yung tao kasi masaya rin kasama. So, for me, yun yung nakaka-addict sa sport. And Joel, ikaw kanina, you were saying something about goals. Ano ba talaga yung goal mo? Siguro, isang balang araw makasali sa Worlds. Yun talaga. Yun yung ultimate na goal namin. Hindi lang ako actually, mga members din namin na iba. Kasi yung Worlds, ito yung pinaka-mecca ng underwater hockey. Dito kasi maghaharap yung mga pinakamagaling sa underwater hockey. So, para makalaro kami, nakalaban sila, malaking honor na yun para sa amin. Mitch, your goal? Medyo parehas din, ganon. To be as good as yung mga players sa ibang countries, and one day na makakompete rin sa Worlds and sa PCCs. And hopefully na makakuha kami ng place doon, medals, ganun. Pero second year mo pa lang to this year, no? Last year, nag-compete ka na ba sa Asian level? Yes. Oh, imagine, first year, Kasama siya doon. nakasali. Na ganun ba kagaling itong si Mitch, Joel? Sobrang dali kasing matutunan, and then yung improvement sa kanya napakabilis. So, yun nga yung sinasabi namin.
once natutunan mo siya, tapos buong-buo yung loob mo, gagaling at gagaling ka eventually. Pero gaano kahirap yung training? Like, how often do you train? How hard do you train? Mitch? Actually, we have practice games every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Pero pag may mga competitions such as this, we train. Parang endurance training yan, and then mga team strategies. Hindi siya mahirap. It just takes patience and hard work talaga to get where you have to be. Like, kunwari in a day, how much do you have to devote para sa underwater hockey? Preparing for itong ang Asian Championships. Usually, mga 2 to 3 hours, no, per night. Siguro we play 7 to 10. 7 to 10 ang gabi. Yes. And then every day yan. Ay, hindi naman. Hindi. Mga naman. 3 to 4 times a week. Parang partida pa nga. No. Ano lang, 3 to 4 times lang to. Hindi namin pa siya kinakarir. Pero Joel, yung ibang teams naman, itong Japan and Singapore, gaano sila kalakas? Malakas, yung sa Singapore kasi, marami sa kanilang hindi lang taga Singapore talaga. So marami sa kanilang nagiging import. Usong-uso medyo dun yun. malakas. So malakas sila. So yun yung isa sa mga concerns namin talaga. So medyo malakas sila. Sa Japan naman, when it comes to endurance, matindi yung endurance nila. Nagkaroon sila ng game last year na nung kalaban namin, iisa lang yung substitution na player nila. And normally kasi in a game, 6 kami plus may 4 na sub. So yung subs namin kompleto, sila Isa lang. yung sub. And yet yung players nila tuloy-tuloy yung endurance na hindi man lang sila parang napagod. So yun yung concern kami kasi medyo malakas sila. So maganda sa kondisyon. Maganda ang kondisyon ng Malakas mga yung ito. condition. Pero yung Pilipinas naman, ano naman ba ang advantage ng Philippine team? Mitch, anong meron tayo na wala yung mga makakalaban natin? Well, for one, yung this year, home court advantage, Aside syempre, from di home ba? court advantage. And marami kasi sa mga players natin, since nakakompete na sila internationally, iba parang yung level of play nila and yung mga strategies nila, parang mas experienced, feeling ko, than the younger team which is Singapore and Japan. Kasi mas established na tayo than them. Mas batang mga teams ito. Yes, mas batang teams ang Singapore and Japan. Ano na ba yung mga international competitions na sinalihan natin, Joel? Yun nga, yung sabi nga ni Mitch, yung Worlds at saka yung PCC Pacific Coast Championships. This year? This year, hindi kami nakasali kasi we're focusing on hosting the Asian Championships here, no? So, hindi kami nakasali sa Worlds. Although there are some players na parang nagsarili na lang na sumali doon. Not officially from Philippines, no? Pero sumasama sila. Added experience din kasi yun para sa amin. At mukhang exciting na game, itong underwater hockey. With that, why don't you invite our viewers na makijoin dyan sa magaganap na Second Asian Underwater Hockey Championships? Ikaw muna, Joel. Paano ba sila pwedeng makisali din if they want to try out? Baka kahit di sila masyadong marunong at magaling, kakayanin din pala nila maging RPT member. Gusto namin i-invite ang mga interesadong malaman ang sport na ito sa pamamagitan ng pag-check sa aming website. Sasabihin na lang ni Mitch yung sa website. At saka, pwede naman kami email. Marami sa aming mga members, tumawag lang, gusto nilang matutunan yung sport. At ngayon, naglalaro na sila for several years. Katulad ko actually. So, madali lang siya matutunan. Kung hindi ka marunong mag-swim, hindi yon hadlang para sa iyo na sumali. As long as gusto mong matuto ng something new at saka magkaroon ng cardiovascular endurance at saka fitness na makakatulong sa iyo, isa to sa mga sports na makakadagdag sa iyong kabuuan. Mitch, ikaw naman, ang iyong invitation sa ating viewers na manood dito nga sa magaganap natin pagdedepensa ng titulo ng Asian Championships. Pakisuportahan ang Team Philippines for the Asian Underwater Hockey Championships. Second Underwater Asian Championships na to sa November 21 to 23 sa Army Wellness Center Swimming Pool. Co-presenter din namin ang Speedo at saka Beach Hut
at saka yung Philippine Underwater Hockey Confederation sa event na to. And if you want to know more about the sport, pa-log in sa website namin, www.puhc.com.ph. Yun lang. Libre ba? Libre ba manood? Libre. Libre naman. Yun ang maganda doon. At least makikita natin kung paano lumaban for Filipino pride ng ating RP team. Thank you very much, Joel Beloy. And of course, Miss Mitch. Uy, thank you very much. Good luck. Thank you. Ha? Sana manalo tayo dyan. At ang pagsagot po sa inyong mga text messages at email susunod na sa pagbabalik ng NBN Sports.